Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na pumalo na sa 66 na bilang ng katao ang naitalang patay sa Visayas at Mindanao bunsod ng Bagyong Tino. Pagkalunod umano ang sanhi ng kanilang kamatayan dahil sa lakas ng ulan at pagbaha sa mga apektadong rehiyon. Samantala, ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nasa 387,000 na bilang ng mga residente ang nasagip at pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Nagsagawa ng malawakang operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG upang ilikas sa mga residenteng natrap sa gitna ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. 4 na Deployable Response Groups o DRG mula sa Coast Guard District Central Visayas o CGDCV ang agad na ipinadala sa mga apektadong lugar upang tumulong sa paglilikas ng mga residente. Sa Liloan, Cebu, tumulong ang DRG Team 1 sa pag-evacuate ng mga pamilya sa mabababang barangay na mabilis na inabot ng tubig baha. Sa Mandaue City naman, nagtulungan ang DRG Team 2 at iba pang first responders sa paglikas ng mga mamamayan sa barangay Umapad na lubog sa tubig baha. Samantala, ipinadala ang DRG Team 3 sa barangay Biasong, Talisay City upang sagipin ang mga residenteng hindi na makaalis sa kanilang bahay. Bilang dagdag na puwersa, nagpadala rin ng 14 na tauhan ang DRG Team 4 sa parehong lugar upang mapabilis ang operasyon. Pinangunahan ni Rear Admiral Agapito Bibat ang mabilis na tugon ng CGDCV at binigyan diin ang kahalagahan ng maagap na paglilikas at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa Palawan naman, nakipagtulungan ng Coast Guard Station Northern Palawan sa mga LGU ng El Nido at Taytay para sa preemptive evacuation sa mga mabababang barangay. Habang sa Eastern Samar naman, matagumpay na nailikas ng Coast Guard Station ang mga residente ng mga bayan ng Giwan, Kinapondan, San Julian, Oras at Dolores sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Patuloy na nakabantay ang PCG at katuwang ang iba pang ahensya sa pagsasagawa ng rescue, relief at recovery operations para sa kaligtasan ng mga apektadong mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Namahagi na ng tulong medikal at iba pang pangunahing pangangailangan ang Department of Health o DOH sa mga residenteng apektado ng Bagyong Tino sa ilang lugar sa Visayas. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Aklan, nakapagpaabot na ang DOH sa mahigit 1,800 na pamilya ng hygiene kits at inuming tubig, gayon din ang nakaantabay na supply ng gamot na maaaring ireseta ng mga doktor para sa mga residenteng lumusong sa baha. Namahagi na rin ng gamot at hygiene kits ang kagawaran sa Leyte kasabay ng isinagawang medical assessment, health monitoring at disease surveillance upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa lugar. Tiniyak din itong sapat ang supply ng mga gamot at malinis na inuming tubig sa Cebu at nananatiling alerto ang emergency response team upang agarang makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga residenteng apektado ng bagyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH namahagi ng tulong medikal at tubig sa mga apektado ng Bagyong Tino. LTFRB magsasagawa ng konsultasyon sa buong bansa hinggil sa taas pasahe sa PUV. Very important witness, nakatakdang humarap sa BRC. CHED, nag-abiso ukol sa unauthorized graduate programs at diploma mills. Malaysia Friendship Cup 2025, aarangkada na sa November 22. At stone bus ni Rizal sa Paris, nawawala. Patas at pantay na balita.
komprehensibong ulat para sa presyo ng masa. Ito ang News Force.